Hello, welcome back to my YouTube channel mga kalkaliros. Ngayon mga kalkaliros, mag-testing muna ako dito sa aking regular pa rin to, pero ginamit natin yung mga gubang mga sirang yung mga stove tulad nito. Isa po itong La Germania. Ayan o, mga La Germania. So, hindi na po ako nagpintura nito dahil may pintura na po siya. Tapos, ito wala talagang butas mga kalkalero. Merong butas dito sa gitna niya. Tulad dito, itong kasi itong patungan niya, wala din itong butas. Naka-screw po ito dito sa niya. Naka-screw po ito dito sa gitna. Tapos yung burner dito, nakapatong dito. Tapos parang ganito lang yung butas diyan sa gitna. Ganito lang. So ako na po yung nagbutas nito para kasya yung yung GI pipe na 4, yung diametro. So fit talaga yung 4 dito sa Tapos ilagay natin mga kalkaliros itong i-assemble natin. Ayan. Dito nga pala mga kalkaliros, hindi ko na nilagyan dito ng kasi makapal naman talaga ito kahit patungan mo ito ng mabigat, hindi talaga bibigay yan. Dahil makapal. Makapal talaga yung mga lagerman niya. Ayan. Ganyan lang yung mga kalkaliros. Ayan. Tapos ito yung kanyang patungan. Ayan. So, hindi pa to tapos mga kalkaliros, pero testing din natin. Ito yung kanyang tangke at nilagay lang natin ito sa pinagilid niya. Ayan. Ang tangke niya. Ganyan. Dito lagi ilagay yung dito yung niya, yung gripo. Dito nakalagay yan. Tapos dito yung ipasok ko yung speed controller dito para pihitan lang yung makita. Yan. Tapos yung blower niya, hindi ganito, temporary lang to mga kalkaleros dahil po yan, yung dito yan nakaganyan lang yung blower niya, naka-side. Tapos lagyan ko pa ng division yung hardened flakes para sa init, protection sa init mga kalkaleros dito sa ilalim, para hindi matamaan yung ating speed controller at saka yung blower. Ayan mga kalkaleros, mahirap maghawak ng video, mag vlog na isang kamay yung gamit. Tapos lagyan natin ng used oil para sa mga hindi pa nakapag dito yung nakapag gamit dito sa used oil dekalan. Pwede nyo panoorin po ito kung paano sindihan, paano siya gamitin. Mahirap. Ayan. Ganun lang yung mga kalkaleros. Hintayin natin mag-init yung city para hindi natin bigyan na ng kunting hangin. Pero sa akin mga kalkaleros, hindi ko na paunti-unting hangin, binigla ko na yan, sinagad ko na kasi mahina yung blower mga kalkaleros, mahina siya, kaya sinagad ko na sa number 6. Ayan. So yung mga tapon, mayroon kasing mga
Kalkalero boys nga nag bili ng mga bakal dito. At nakita ko itong isang ano ng La Germania, binili ko ng 40 pesos. At ito na pakinabangan din. Kinonvert natin ng used oil ikalan. At saka yung ano dito mga kalkaleros, gumagana yung ano niya. Tinabi ko lang baka sa susunod baka magamit din yung igniter niya. Yun yung mga binili kong ano pinuputol ko na mga kalkaleros. Ayan. Naka-display lang dyan, no. Diyan ko nilagay muna. So, wala pang sahig yan, wala pang burner. Chamber pa lang yan. Yan. At ang ginamit nating burner dito mga kalkaleros ay 1/2. 1/2 lang po yung ginamit natin. Dahil 9 inches po yung ang height ng ating chamber. Tapos 8 inches lang yung ano burner natin ginamit. 4 inches naman yung diameter ng ating chamber. So ito doon na natin yung hangin mga kalkaleros. Yan o, sagad na sa number 6 mga kalkaleros. Pero hindi na yan namamatay mga kalkaleros. Hindi yan namamatay. Ganyan lang yung mag-umpisa mga kalkaleros. May halo, kunting red flame talaga yan. Kasi hindi pa siya masyadong hindi pa niya na burning masyado yung ano, yung oil. Tapos yung tissue din nandyan pa. Hindi pa masyadong nalusaw. Actually yung tissue mga kalkaleros hindi talaga malulusaw yan. Kumbaga yan ang pinakahuli. Magiging abo. Siya ang pinakalas na mag-apoy. Yan, kunting galaw lang mga kalkaleros para maging blue flame din. Ayan. So, 4 lang yung nilagay ko dito sa itaas mga kalkaleros para hindi masyadong mainit pag nagsaing tayo. So, konti lang yung ano dito. Ang nilagay kong ano, pinapainit ko pa kasi yung ano, yung chamber. Kunti yung oil lang na inilagay ko sa chamber. Dagdagan natin ulit. Importante pag uminit na yan, pwede na magdagdag tayo ng oil. Ayan mga kalkaleros. Kahit baguhan lang po ako mga kalkaleros, ang mga ginagawa ko po ay sa ngayon ay mga regular. Pinag-aralan ko muna yung mga paano magbutas mga kalkaleros, kung saan natin ipatama, saan natin ipabanda. Kahit mayroon din nagbabanggaan dyan, pero kahit paano mga kalkaleros, unti-unti pong na-i-improve ko po yung mga butas niya. Itong butas niya mga kalkaleros. So nakita nyo yung aking vlog niyan mga kalkaleros, yung pinakaw na red flame talaga. Mayroon talagang halong ano. Pero iba siya pagka red flame mga kalkaleros. Dahil parang maroon, talagang iba talaga. Ang ginamit ko pa yung nagumpisa pa ko mga kalkaleros ay isang housing ng rice cooker. Nilagay kong sa gitna yung chamber, tapos nilagyan ko sa gilid ng lupa. Hindi yung simento yung nilagay ko mga kalkaleros, lupa.
So ito, pwede natin dagdagan ng oil to mga kalkaleros dahil papugak-pugak na po siya. Yan. Ganyan talaga yan pag wala na masyadong oil. Ayan o. So, 4 na yung nilagay ko dyan mga kalkaleros na ano. So, maputi po yung kanyang apoy dahil kalalagay lang natin ng oil. So, ang laser flame na, ang laser doon sa pinaka-top holes niya mga kalkaleros, 4 lang nilagay ko. 4 lang po. Tapos hindi ko na masyadong pinabulwak yung apoy dahil ito naman pang bahay naman to, lutong bahay. Hindi na kailangan malaki ang apoy. Kasi pag nagsayang tayo, mahirapan tayo sa pag-in-in o magamit pa tayo ng mga kalang o ano pa yung ilagay natin yan, yung cleansing o steel plate. So kailangan medyo mahina lang. Kailangan meron siyang LPG mode mga kalkaleros para pag nagsayang tayo nag-in-in, ito yung pinaka-in-in niya mga kalkaleros. So ito ay nasa number 2, gitna ng 1 at saka 2. Ayan. Ganyan lang yun ng mga kalkaleros. May halong siya, red flame na din kasi mahina na yung niya. Pero pag sinalangan natin yan, blue flame pa rin. Ayan mga kalkaleros, nilagyan natin ng kawali. So papakita ko sa inyo kung ano yung in-in niya, yung pinaka-in-in niya ng ayan o. So yung speed controller natin mga kalkaleros nasa number 1 lang. So ito yung pinaka-in-in niya. Ayan o. So pag hinaan pa natin, ayan o. So ayan, pwede natin mag-in-in dyan sa sinaing. Ito yung pinaka lang niya mga kalkaleros. So on, yun ang pinaka-on niya. On pa lang niya mga kalkaleros. So yan ang on niya. So yan ang pinakahina niya mag-in-in. So pag nilakasan natin, ayan na yung mga kalkaleros. Pag nilakasan natin, bumalik sa normal yung kanyang apoy. So 4 lang po yung niya, yung inilagay nating laser flame. Yung butas itaas, yung naging laser flame niya. Yan. So tignan yung apoy mga kalkaleros. So napakaganda. Kahit 4 lang, mainit pa rin yan. Bukaka. At kahit baguhan na po tayo sa paggawa ng kala na ito mga kalkaleros, meron ito yung mga sinusundan na mga idol natin, mga inidulo natin na mga kalkaleros din. Tulad nila, shout out nga pala kanila Sir Larsky, kanila Sir Jaime TV Vlog, kay Sir Boy Bakal, kay Sir Boy Bakal pala, pagaling ka sir dahil wala akong ibang maitulong sa inyo kundi pag-share lang sa video at pag-subscribe.
kanila ano din, John Tambayan, kay Sir Daniel Tim, kay Sir Thermocol, at kay Sir Kasinit. Napakagaling nyo, Sir Kasinit. Talagang magaling ka mag calibrate. Magaling ka mag ano na mga imahinasyon. Kay ano pala din, kay Sir Bal, shout out nga pala sa iyo. Kay Mixwork, kay Sir Hardis, kay Sir Joseph Ligayada, marami naman tayong mga kapwa din natin gumagawa, pero hindi ko mabanggit dahil hindi ko masyado matandaan yung ano nila, yung channel. Shout out nga pala sa inyo lahat dyan sa mga hindi ko mabanggit, at pareho lang tayo mga baguhan. Tulungan na lang po tayo, walang siraan, walang basagan ng trip. So kahit pa paano mga kalkaleros, nagamit natin yung mga lumang mga stove. Ayan. So kung palakasin natin yung apoy niya mga kalkaleros, magdagdag lang po tayo ng oil nito. Pero yung mga ganito, yan ang kailangan lang ng yung tama lang pag nagluluto tayo. Yan, konti na lang oil. So dagdagan natin konti. Madali mag-init yung hawakan mga kalkaleros. Hindi na musok na din kagad yung yan. So konti na lang talaga yung oil mga kalkaleros. So dagdagan natin. Pag nagdagdag ako mga kalkaleros, pinapatay ko muna yung blower kasi magliliyab po ito pag hindi naman masyadong nagliliyab, pero pag nagbukas kasi yan, nakabukas, siya yung mataas kagad yung niya kasi mainit na yung chamber. Ayan ayan. So tignan nyo mga kalkaleros, apat lang yung yung laser niya doon sa itaas. Ayan 1, 2, 3, 4. So pag sinalang natin yung kawali mga kalkaleros, malakas din yan kasi bumangga yung magkaroon ng pressure yan, babangga dito sa puwet ng at lalakas yung apoy. Yan ang kagandahan dito mga kalkaleros, pag maganda yung pagkabutas. Yan. Yan ang mga kalkaleros. So yan ganda talagang apoy kasi paikot. At ito yung oil distractor na sinusunod ko, yung kay Sir Larsky, yung sinasabi ang twisted, pero kahit hindi nasunod masyado yung kanya kasi mahirap naman din yun, at least may konting twisted yung natin, yung oil distractor or flame enhancer yung tinatawag nila. Pero kahit paano parehas naman din yun. Wala namang kaibahan. Kasi importante yung oil distractor, yan ang nagpainit ng oil at inangat niya, ipinasa niya sa pangalawang butas hanggat sa baba pa lang, sa pangalawa ginawa niyang asul.
sa pinakataas, asul na talaga. Pero sa akin, ay konting red flame, pero okay na din yun. Ayan o, tingnan nyo mga kalkalero. So, apat lang yung ano dun sa kawali na. Kasi apat na yung laser yung tumama dun sa puwit niya. Pero mainit pa rin yan. Maganda talaga yung sinaing. Kasi sinubukan ko kanina mga kalkaleros. Kahit hindi pa tapos, sinubukan ko magsaing kanina dito. So, kunting ayos na ito mga kalkalero. Paglagay ng daanan ng oil, papunta sa kanyang chamber, at saka pag-arrange dito sa kanyang blower. So, ayan po mga kalkaleros. Hanggang sa muli, sa susunod naman nating pagkikita. Dahil baka sa susunod ay mayroon naman tayong magawang mas ikaka-improve pa ng ating oil dekalan. So tayo naman ay hindi hinto hanggat hindi natin makuha o makamit yung ating gustong minimithi. Ayan po mga kalkaleros. Maraming salamat at God bless always sa ating lahat mga kalkaleros, sa mga gumagawa ng kalan. Ayan po.